Output valve. Press the valve po, then saka po natin i-sprayan. Okay? Huwag po tayo mag-i-spray ng hindi na pe-press yung valve kasi sir, ang tendency nun is hindi papasok yung oil. Ngayon, pumasok na po yung oil, then dito po, sa ilalim din. Tuwing kailan? Everyday ba mag-i-spray tayo? No sir, mag-i-spray lang po tayo pag napansin yung tuyo na yung mga surface niya. Ibig sabihin, wala ng gas. Wala ng oil. Then, sa unit sir, kasta natin, i-lock natin manually, sprayan po natin dito. Okay, then, sprayan din po natin dito sa nozzle. Okay, after that, okay na po yan. Mga airsoft, release, tapos rest. This unit, high-end to ha. Number 1, nakarga niya, naka-fix outer barrel, naka-fine tuning, naka-trigger job, naka-hop-up rubber plus, naka-hammer protection pad. Pag yung unit hindi upgraded, ganito yung itsura niya. Okay? Yan, kumakalog yan kasi walang upgrade yan. Okay? Ngayon, big man, magkano yung pa-upgrade? Lahat ng sinabi kong 5 upgrade, kung i-upgrade natin sa unit mo na hindi upgraded, will cost you around 9.5. Okay? Kaya yung unit na to sulit na sulit. Ang daming na, kumbaga, ang daming na discount pag yung unit upgraded nyo na binili. Okay? Ngayon, kuha tayo ng gas, mga airsoft. Sabi ko nga sa inyo, 12 kg, 14 kg CO2 pwede rito, pero gamit lang tayo ng 12 kg. Upside down, then press down. 1, 2. Okay. Nilagyan ko sir 2 seconds lang. Okay? Normally, ang mga unit na hindi upgraded nilalagyan 5 seconds to 7 seconds. Pero ito nilagyan ko 2 seconds lang dahil upgraded naman na to. Yung 2 seconds mo can fire 40 to 50 up to 60 rounds. Basta iwasan lang natin yung malamig na area kasi ayaw ng airsoft natin yung malamig. Reloader. Ito po, ang tawag po rito reloader. Hatakin po natin to pababa. Iwasan lang po mabitawan kasi baka mabasag to sir. Opo. Ang mga airsoft po, pansinin nyo ito, sensitive to. Tignan nyo to, basag. Yan. Yan. Kaya yan, iwasan mo yan sir. Ngayon, lagay natin ng bala. Atakin to pababa. Put your right thumb here para safety. Tapos, pump lang po. Yan. Pansinin mo sir, meron siyang bungi, di ba? Kalugin mo sideways sir para mawala yung bungi. Para alternate po siya. Okay? Look, tignan po namin isang camera. Pasok po sa unit. Kasa. Ready to fire po ito sir. Ngayon po, ayun po yung target natin. Firing na lang po tayo. Okay. Lakas niyan. Sige, sir. Yeah. Open slide kasi indication yan na wala na po siyang bala. Okay? Next thing to do sir, pag nag-open slide is release the magazine, then release the slide, tapos rest the hammer by pressing the trigger. Tapos ito pwede mo nang ibalik dyan kasi hindi na siya puputok. Pero kung ang nangyayari is ganito, nirelease mo yan, then hindi mo na i-rest, pinasok mo, puputok yan. Kaya iwasan natin yan. Always remove the magazine, then release the slide, press the hammer. Pag pinasok mo to, tuwing ipe-press mo yung trigger, make sure na ito hindi naka-cock. O yan. Okay, safe na po yan, sir. Unit lifetime warranty, basta may problema, dalhin lang sa ito na. And for the main event, this is a DMR. Mga airsoft, hindi na biro-biro ang lakas nito ha. Hindi na pwedeng ipangharot to, hindi na pwedeng maliitin natin yung kakayahan nitong rifle na to. No? Ito na yung mga rifle na kayang bumutas ng balat. Ito yung mga rifle na hindi pwede mong isabak sa game. Sir, just in case pala na gusto mong isabak to in game, gagawin natin assault rifle, magbababa lang tayo ng FPS niya. Libre lang naman sa amin yun, dalhin mo na lang sa amin. Kumbaga, ida-downgrade lang natin yung spring. Sa ngayon kasi sir, hindi talaga pwede ito dahil malakas po ito. Okay mga airsoft, yan ngayon. Ito yung unit natin kay airsoft. Oh, grabe, sobrang bigat. Nasa 8 kilo yata to, no?
Eventually, pag medyo nangangalay ka, let me know kasi pwede tayong mag-install dito ng rail para sa bipod stand. Yeah. Okay, so paliwanag ko muna regarding sa battery. Ganitong klase ang mga battery natin, sir. Ito, kinakargahan ko pa lang yun sa'yo, ha? Li-poly to, sir. Ang li-poly, parang yung mga nakakabit sa iPhone natin, hindi siya pwedeng ma-drain, masaid. Hindi rin siya pwedeng ma-overcharge at hindi siya pwedeng mag-init. Iwasan lang natin yung tatlo na yon para hindi sumakit yung ulo natin. One full charge of the battery is equivalent to 10 magazine. Each magazine, itong magazine ito is 250 rounds. Kaya madami-daming paglalaro na yan, sir. Ngayon, battery, huwag nating hayaang ma-overcharge kasi pag na-overcharge ang battery, masisira. Huwag din natin siyang hayaang ma-drain, sir. Bawal din yon. Ngayon, pag i-charge yung battery, make sure wala siya dito sa loob. Nasa labas, normal room temperature. Sige po. Ngayon, bigat niya. Grabe. Remove muna natin magazine. Press lang dito, sir. Ang mga AEG rifle, hindi na kinakasa. Yung iba dyan, nagmamala action star, kinakasa-kasa to. So, walang silbi, walang magagawa pag kinakasa nyo yan. Kinakasa lang natin to sa tuwing mag-upgrade tayo kasi dito tayo magka-calibrate. Okay? Pero kung di naman tayo nag-upgrade, wag nyo nang kinakasa to kasi baka masira pa. Pag aksidente na ikasa, sir, pindutin mo lang para magsara siya. Then, close mo na lang to. Okay? Ngayon, yung battery nito is located dito sa butt stock, mga airsoft, no? So, para malagay natin yung battery, twist natin to. Twist papunta sa owner. Then, takin natin to, sir. Ito yung plug niya. Gamitin ko muna itong battery ko kasi, sir, chinarge ko to para mag-cool down muna siya. Ito po, battery ko. Pasok. Then, hindi pala pwede. Kailangan ko adapter. Yan. Okay, hindi ko na ilalak, sir, ha? Kasi hindi pwede yung battery ko. Testing lang naman natin. Ay, okay, paso yun na lang. Okay? Ngayon, sir, single fire. Then, rapid fire. Single fire. Ito po yung selector. Okay? Ngayon po, pag naka 3 o'clock, 3 o'clock sa akin, 9 o'clock sa'yo. Safe po yun. Pag 12 o'clock, single. Pag 3 o'clock sa akin, 9 o'clock sa'yo. Ay, hindi. Tama, 9 o'clock sa'yo, 3 o'clock sa akin. Rapid fire. Okay? Ngayon, ilagay natin sa safe. Dako muna tayo rin sa magazine. Paano ba nilalagyan ng magazine to? Sir, yung iba kasi, merong bukasan dito sa ibabaw, parang ganito. Okay? Diyan mo bubuhusan. Ito, wala itong bukasan, wala rin kinakamot sa ilalim. Ito, ginagamitan ng bala using our reloader. Kasi di ba may reloader ka naman? Yung reloader mo ng pistol, magiging kapaki-pakinabang, ito yan. Kasi, siya rin ang magsisilbing reloader mo nito. Buksan lang natin to, then, lalagyan natin bala. So, lagay lang tayo rito. 120 rounds kasha rito. Pasok ko muna rito, sir. Papasok mo lang rito, parang i-inject mo lang, then pump lang po. Yan, parang nalalagyan na siya ng bala, sir. Itinutulak natin. Yan. Yan, mas maganda yan kasi mas mabilis kasi hindi mo na siya kinakamot-kamot, hindi tulad nung mga conventional magazine natin kinakamot, di ba? Yan. Hindi ko na ganun punuin, sir, ha? Okay? Yan. Ngayon, ito na. Meron ng bala. Ayan, mga ka-airsoft, ibig sabihin, itong magazine na to, dire-diretso na to magsusubo ng bala rito. Hindi katulad nung isa natin na klase is kinakamot sa ilalim. Ito, dire-diretso na. Pasok sa unit. Mabigat lang siya. Okay, make sure you heard the clicking sound at make sure na hindi malalaglag. Ngayon, single fire. Ay, sorry. Na-rapid ko. Single fire. Rapid fire. Okay. Ngayon, pag-fire natin, syempre, yung bossing natin. Lucas, camera. Sir, ito na po. Bibigay ko siya sa'yo, sir. Naka-safe, ha? Ikaw nang bahala, sir. Okay. Then, pasipat na rin kung nakakalibrate. Ay!
hindi natin na i-on yung ano, yung on ko lang muna. Yung ito kasi sir, merong day mode, midnight mode. Ah. Oo. Lagay natin sa day mode. Ang day mode sir, color red. Ngayon, hindi ko lang sure kung naka-focus na. Tignan mo na lang sir, no? Okay, ayan. Yan. Ang night mode niya, color green. Kaliwete si sir. Oh. Rapid fire. Wala akong kabel Ah, wala dyan. ba? Direct tayo. Ganda nga niyan eh. Grabe, nag-enjoy si Cesar. Yan. Medyo hindi lang calibrated pa yung Hindi pa. Hindi kasi ano, parang hindi siya calibrated kasi ang lapit lang ng target mo. Ah, okay. Pag nasa labas ka, halimbawa nando ka na sa labas ninyo, sir, malayo na yung target, yun na, achieve mo na yun. Kaya parang hindi siya calibrated dahil malapit. Okay mga Airsoft, no, ganito sir, turuan din kita. Halimbawa lang nandun ka sa labas, 10 meters ang target mo, tapos wala siya sa zero, kumbaga dun sa, kasi ang zero, yung gitnang-gitna eh. 'Di ba cross? Yun ang zero. Pero meron kasing mga iba, nasa taas yung target nila, which is 12, sight, which is 12 o'clock. Yung iba naman nasa ilalim, 6 o'clock. Bahala ka kung ano, kung saan ka maging gamay. Kung saan mo magamayan pala. Yung cross dito, dire-diretso rito, dapat magsisynchronize sa tip nito. Okay. Yun yung zero. Ngayon, pwede mo namang wag nang gamitin to pag na-synchronize mo na para walang istorbo sa site mo. Ngayon, paano ba ina-adjust? Ito sir, ito po yung pang-adjust ng up and down. O yun, kung balik ko tatlo yung click. 1, 2, 3. Yan. Ito po yung up and down. Then, kaya parang totoong sniper ka rito eh. Okay, click. Then ito yung left and right. Ayan, 1, 2, 3. Babalik ko lang. 1, 2, 3. Binalik ko kasi sa ngayon, naka-zero to. So, ikaw ang mag-a-adjust regarding kung gaano kalayo yung target mo, sir. Yun. Tapos, nandito po yung zoom. Nandito po yung focus. Ito, tsaka ito. Labas. Gusto yung pinapalit nyo po ng ilaw? Na night? Ito po naman po yung ito. Subukan mo, sir. Ito, ngayon naka-night mode siya. Ito po yung day mode. Ikot mo lang ng ikot. Yan. Ito yung night mode. Sa gabi, ang ganda niyan. Napakamaliwanag niyan. Kanina, red, di ba? Tapos, pag hindi mo gagamitin, sir, i-off mo lang. Hindi siya nag-auto shutdown eh. Yung yung ilaw. Ngayon, kung sakaling malobat, pero matagal ang maabutin nito, sir. Mga siguro kahit 1 taon. Basta ino-off mo, ha. Pag hindi mo siya na-i-off, baka ma-drain yung battery. Okay. Makikita mo naman pag naka-off na, wala na siyang ilaw eh. Paano po charging niya? Para yung din? Yung charging ng battery, hindi sir. Sa mga 7-Eleven, tig 15 to 25 pesos yung battery niya. Ganito. Ay, battery pala ng relo? Yan. Sa mga 7-Eleven niya, meron yan. Tapos, pero yung unit, meron siyang kasamang charger. Okay. Smart charger na ang kasama nito. Tapos, unit lifetime warranty pa rin. Okay, galing mo, meron palang ganito. Okay, anyway. Sir, ganito. Halimbawa, sir, ito yung matatapos maglaro. Ito lang ang payo ko kasi sayang yung upgrade na ginawa rito kung hindi mo i-re-rest yung unit. Ito yung matatapos maglaro kahit 2 oras, kahit 3 oras lang na mapapahinga, kailangan i-rest mo siya. Ganito, sir. Remove the magazine. Okay. Normal yun. Tapos, clear mo yung chamber. Di ba? After you clear the chamber, sir, ilalagay mo siya sa rapid fire. Ipe-press mo siya ng 1 second. Then single fire, then save.
Yun yung pagre-rest, sir, ng spring. Kailangan magawa mo yon tuwing matatapos maglaro para yung spring mo hindi magsag. Yun lang naman, sir. Kailangan mo lang alagaan. Regarding, sir, hindi ko kasi alam kung maselan ka regarding mga gas-gas. Ganito, kung pasmado or hindi man, bago natin itabi unit, make sure na punasan lang natin para hindi siya, kasi sir, ang ganda ng coating niya ngayon. Eventually pag yung mga edge niya baka dahil sa acid na dulot ng kamay natin, umangat yung paint. Oo. Sayang, no? Tapos, ayun lang, lifetime warranty unit. Basta nagka-problema po, dalhin sa amin. Yung bibis po, yung ipinutok natin, wag na po natin pupulutin pa. Tapos, last na lang, mga airsoft, wag po tayo matigas ang ulo. Sumunod po tayo sa mga guidelines na binaba ng ating COMELEC. Nasa gun ban period po tayo ngayon. Hanggat kung maaari, kung hanggat may iwasan natin na yung unit natin, dalhin, bitbitin, i-travel kung saan-saan, iwasan po natin. Pero kung di talaga maiwasan, kailangan i-travel, ilipat ng place, lugar. Just make sure na yung unit natin naka-properly concealed, then naka-gun bag po. Huwag pong ita-travel ng parang mayabang, parang maangas, na ipinawagayway natin. Tandaan nyo, ang airsoft natin is the high-end replica of a real gun. Pwedeng pagkamalan, pwedeng pagsimulan ng mga alarma or what, no? Kaya mga airsoft, lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan, pinagbuklod, pinag-isa ng iisang libangan. Yun po ang paglalaro ng airsoft, patid po sa inyo, inyong lingkod, Pigman. Thank you po.